Blessed evening, everyone, and it's really a great opportunity that I'll be able to share God's word this evening. And we'll be talking about the usual, the maturity of a Christian believer. Most of the time, we know each other that we have been a Christian for quite some time, for 25 years, 20 years or so, but we're struggling. I can still remember when our beloved bishop gave us his message regarding the hardship of life and what we are experiencing right now. Because I've been telling so many people, simple as it is, they thought they're already suffering, but the suffering of those who are serving God is, I think, more difficult than everyone knows. Sabi ni sabi ni Mrs. may nag-aspire daw na ang gusto nila mapapangasawa nila yung pastor. No, hindi nila alam kung gaano kahirap. Misa ako ginamit ko na rin yung terminology sinasabi ni Bishop na kung malalaman nyo lang yung mga problemang pinagdadaanan namin, no, ay una pa kayong magpapakamatay. So hindi po naman talaga biro. Pero by the grace of God, and it's really important to be connected with the right people of God. Kasi pag may connection natin, iba yung matututunan natin yung wrong principles. And what we're going to discuss this evening, and perhaps let's open our Bibles in Galatians chapter 2, verse 20 to 21. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Verse 21, I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, ano yung sumunod? Naputol po sa akin eh. Then Christ died in vain, na walang kabuluhan po. Ano po? Ito po mga bagay na ito ay hindi ko po ito nauunawaan dati. But praise God, dahil po sa kanyang kabutihan, dito po sa atin po, mga pinag-aaralan sa church ay natutunan ko po ang patungkol po sa mga bagay na ito. Sabi po rito, si Apostle Paul po ay nagbigay po siya sa atin ng mga talata na dapat po nating sundin. Ano po? Ako po mismo tinatanong ko sa sarili na madalas ay hindi ko po nakikita yung katotohanan that it is no longer I who live, but Christ liveth in me. Kasi ang sasabihin ng misis ko, sasabihin ng kapwa ko, o kaya pag nagmamaneho ako na hindi maganda, sasabihin nila, yan ba yung Kristo? Andyan ba yung Kristo sa'yo? Kaya nga minsan ako din, yung attitude ko, pag may mga nakasulat sa likod na Jesus. No? God is love. God loves you. Tapos nakita ko, barumbado magmaneho. Hindi siya may-ari. No? Parang gusto kong katukin. Sino may-ari niya? Kasi kilala ko yung may-ari niyan eh. No? Pero madalas, ganun din ako eh. Yun masakit nun eh. No? Na talagang yung mga bagay na dapat na isa pamuhay natin ay hindi naman natin nagagawa at hindi po natin naisa sa pamuhay. Pero meron pong panawagan po sa atin at ito nga po yung panawagan po sa atin na kinakailangan po na maunawaan po natin mga talata na ito. Dahil si Apostle Paul po mismo nagsabi na tularan natin siya, ano po,
tularan natin siya kung paano siya ay namumuhay ayon po sa ginagawa niya para sa ating Panginoon. Ayan, nagkamali ako ng pindot na wala. Mabuti na lang meron. So, a life crucified with Christ in verse 20, paano po naging posible yung buhay po natin na napako kasama ng ating Panginoon? No? Paano po naging crucified with Christ tayo? Well, sa simple pong pag-aaral po natin, alam po natin na yung pong ating mga sala, yung pong ating mga lumang pagkatao, ay kasama na po yung nanapako doon sa krus ng Kalbaryo nang binayaran po yun ng ating Panginoong Yesus. At yan po yung natin lagi naririnig, kasama na po yan doon sa mga tinapos ng gawa ng ating Panginoon. Pero, kung babalikan po natin, na tayo po, hindi lamang naman po yun ang pakikiisa po natin. Marami po tayong mga ritual na ginagawa sa loob ng church na alituntunin na itinalaga ng Diyos sa atin. Gaya po ng the Lord's Supper. Inaalala natin yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Nung tayo po ay nagsisunod po sa tubig ng bautismo, natunghayan po natin doon na sa pagsunod natin sa tubig ng bautismo ay nakiisa po tayo na tayo po ay inilibing at umahon katulad ng pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoong Yesus. Ano po? At hindi tayo nanatili doon sa ilalim ng tubig. So ang panawagan po sa atin dito, kung ano po ang ibig sabihin ng crucified with Christ. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Sa iba po, ang ibig sabihin po nito ay namatay po sa lumang tipan. Yan po, napaka-importante po niyan, yung namatay sa lumang tipan. Ito po, kadalasan, binabanggit po kasi ito, itong namatay sa lumang tipan. Pero ang problema po, hindi naman po talaga naisa sa pamuhay. Kaya nga po sinasabi ko palagi, ito po ang isa sa naging struggle ko po, na sinasabi po natin na dapat po tayo ay namatay na. Ano po sa mga bagay na ito, pero hindi po natin ito na isa sa pamuhay. Siguro po, basahin po natin yung Galatians chapter 2, verse 19. Sapagkat ako sa pamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Di ba? Napakaganda po ba yan? Grace teaching ba rin yan, Bishop? Praise God, tumama yung teaching ngayon. Grace teaching. hindi condemnation, ano? Kasi talagang sanay na sanay po ako lagi nung puro ang Diyos nagpaparusa, iko-condemn ang mga kapatid, ano? Pero talaga ang lino na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. No? Sinulat po ni Apostol Pablo sa mga Hudyo na noong unang panahon ay nasa ilalim po ng batas ni Moises. Ngunit tayo na ng mga nakipag-isa na sa ating Jesucristo ay namatay na sa kautusan. Alam ko, kailan lang topic natin ito pinag-uusapan. At hindi nangangahulugang namatay ka na sa kautusan ay hindi mo na sinusunod ang mga bagay na nakasulat sa kautusan which pertains to good works. Di ba? Na nagiging salamin natin kaya nalalaman na natin yung mabuti at masama. Do alam natin ito ay may mga cultural implications, no? Depende sa kultura ng mga taong nakakabasa. Pero isa lamang po ang prinsipyong sinasabi po sa atin sa banal na kasulatan. So, those who have been crucified with Christ have died to the law, for all it means a death to self. Kaya po sa Galatians 5:20, matutunghayan po natin doon na sinasabi po sa atin yung tungkol po sa ating pangkasalukuyang kaugnayan sa ating Panginoon, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninubugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya. Ano po?
mga bagay na dati nating pagkatao, mga bagay na dati nating ginagawa nung wala pa tayo sa ating Panginoon. Pero kung papansinin niyo po, kung ikaw ay isa ng bagong nilalang, no? Wala na ang dati mong pagkatao. Sa ating pinag-aaralan ngayon, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives. So bago ng pagkatao. Si Kristo na yung pagkatao. Pero ang tanong, bakit marami pa rin pagkakataon na nakakagawa pa rin tayo ng tama, nakakagawa pa rin tayo na hindi mabuti, o nagkakamali pa rin tayo? Meron ba rito na hindi na nagkakamali? Na natitiyak niya hindi siya nakagawa ng wala rito? Nasaan? Dinig ko, sabi mo, ikaw lang eh. Ako po, gusto ko po sagutin po yan, kaya lang napakahaba. Siguro para masagot ko po sa inyo yung bakit po nangyayari yung mga bagay na yun. Ang sagot lang po doon yung body, spirit, and soul. Yun po magandang paliwanag doon. Pag tinunghayan nyo po yung aking ano tawag dyan, YouTube channel, wala na pong laman yon. May nangyari po eh. Isa na lang po ang laman. At ang laman na lang po doon ay body, spirit, and soul, unedited, na pinaliwanag po ni Bishop. Lahat po na may kaugnayan sa akin, wala na po lahat. Wala lahat. Ang naiwan nyo kay Bishop. Kaya ibig sabihin nun, no? Mahirap paliwanag eh. Pero, ang nais ko po sabihin sa inyo ngayon, kung gusto nyo po maintindihan itong bahagi na hindi ko ipapaliwanag tungkol sa bakit nangyayari sa mga tao na gusto kong bumait, hindi ko magawa, pero pwede naman bumait, hindi ginagawa, panoorin nyo yun, body, spirit, and soul. Kasi yun po talaga ang the best na may re-recommend ako dahil dyan po talaga namulat po yung aking kaisipan at pagkaunawa. Kasi nga po, dati, itong mga bagay na ito, sinasabi ko rin po ito sa aking kapatid. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Pero yung nakikita ko pa rin eh. Di ba? Sa mga superior ko, sa mga kapwa ko, ikaw pa rin eh. Pero sila hindi sinasabi nila sa akin eh. Ikaw din eh. Yung ka pa rin eh. Mas malala ka pa sa dati. Sabi nila sa akin. Di ba? Pero ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul, tularan natin siya na sinasabi na yung pagbabago ay makita sa atin na isa pamuhay natin na hindi na yung ating sarili. Ang sabi, di ba, patay na yung ating sarili. Kung po pwede nga lamang palitan natin yung ating mga pangalan eh. Kaso hindi yung identity na hinihingi sa atin. Ang hinihingi na identity sa atin ay yung visible identity na nakikita po sa bawat isa sa atin. It is no longer I who live. As Jesus taught, we must be willing to deny self to follow. Well, ang dami po mga talata, ang dami po mga Bible verse dito. But, puntahan po natin yung susunod. Ang sabi po sa Colossians chapter 3, verse 5 to verse 17. Pwede po ba makita po natin yan? Colossians chapter 3, verse 5 to 17. Medyo may kahabaan po yan. Ayan na po. Therefore, put to death your members. Hindi ho yung mga member ng church. Alam ko, may mga pinagdadaanan kayo, pero which are on the earth, fornication, para nakarelate kayo lahat dun ah. Uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Verse 6, because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Tama ba, Bishop? Ang interpretation ko ito, hindi na to applicable sa atin. Sa unbeliever na ito, tinutukoy ito. Di ba? Kasi sa matagal na panahon tayo bilang mga mananampalataya, inaaral natin ito, sinasabi natin, oh, kita mo? Sabi ng Diyos, paparusahan. Pero malinaw sinasabi dyan, upon the sons of disobedience. So, hindi na tayo bahagi nung sons of disobedience. Okay? Verse 7.
in which you yourselves once walked when you live in them. So yun po yung nagbibigay ng clarification. Ito yung dati ka. Kaya nga po, tinuturo sa atin lagi, pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, kinakailangan ay rightly dividing the Word of God. Hindi natin pinull out lang. Kasi pag pinull out natin, parang tama, naku, parurusahan nga tayo ng Diyos. No? Pero ito sinasabi, na dati kayo, ganun din naman. Okay? Verse 8. But now you yourselves are to put off all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Pakibalik po sandali. Verse 8. Tingnan niyo po yung pagkakasabi po dyan. You yourselves are to put off. Ano po ibig sabihin? Kaya sinabing to put off kasi meron pa. Diba? Meron pa. Yeah, you are given a free will, no, para ma-realize mo which is right and to do what is right because yun yung panawagan sa atin ng Diyos eh. Kaya yung ginagawa natin na hindi tama, ako alam ko yung ginagawa ko hindi tama, alam nyo na yung ginagawa nyo hindi tama. Hindi kailangan ipamukha ko sa inyo, do tinuturo sa Bible na kinakailangang magpatawaran tayo sa isa't isa, mag-correct tayo sa isa't isa. Pero ang sinasabi niya rito na you yourselves are to put off all this. Of all this. No? So marami tayong dapat na baguhin at ayusin, alisin. At kadalasan, kahit na inalis na natin, katatapos mo lamang, ito na naman, sabi nga nung isa nating tagapagsalita, binwisit ka na naman. Diba? So, magkakasala ka. Pero ang panawagan pa rin sa atin is to put off. Verse 9, please. Ang sabi po, do not lie to one another since you have put off the old man with his deeds. So, putting off the old self. Kaya nga ang sabi nga, ang inihiling nga patay. Bakit po sinabing patay na yung ating lumang pagkatao? Kasi pag patay na, wala na dapat nagagawa, walang ginagawa. But, yung body, spirit, and soul natin, yung kaugnayan natin, yung ina-explain lagi narinig natin sa church. Ano po, ako po may natuklasan Kahit pala regular pinag-aaralan natin sa church, naririnig natin kay Bishop, sa ibang mga kapatid, yung iba pala mga kapatid, hindi nila lubos na nauunawaan. Ano? Kaya yung ina-explain, ako po dito lang din naging malinaw sa akin yung mga capital S, small s. Di ba? Dito ko lang naunawa, parang hindi naman tinuro sa amin sa Bible school yun, parang hindi ganun ka-importante. Kasi may secession nga That's the problem. Tapos nabulaga ako, nakita ko napaka-importante talaga na pakikinggan natin na yung spirito natin na na-born again, hindi yun yung Holy Spirit. Iba yung Holy Spirit na naging tatak natin. Na napasa atin ang tinanggap natin si Jesus Christ. Kaya yung spirito natin na na-born again, with the Holy Spirit is grieving whenever we do bad things. Wala tayong nadadamang conviction, pero yung spirit natin na born again, yun yung lumalaban sa atin para ma-realize natin, ma-correct natin. Ngayon, nasasabihin natin, hindi nga natin kaya. Pero kaya na natin. Kaya na natin, mga kapatid. Tuloy muna natin ito bago tayo tumalon. Verse 10 po. And I put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Tingnan niyo po ito Ito po yung maganda example ng sinasabi ko. Kasi pag nakakaintindi ka lang ng English pero hindi mo naiintindihan yung capital letter at small letter, masisira ulo mo Sabi diyan, image of him, capital letter, who created him, small letter. Pag hindi mo naiintindihan yung capital letter, small letter, malaking kalokohan sa iyo yung binabasa mo. No? Na ang tinutukoy pala ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos, na kinakailangan na tutularan po natin according to the image of Him who created Him na lumalang sa atin. Yung Him na small letter ay tayo na mga tao. Okay? So, verse 11 po. Where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave,
nor free, but Christ is all and in all. Verse 12. Lubos-lubusin na po natin to. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering. Dito po muna tayo. Hindi po ba, if anyone is in Christ, he is a new creation. So bago ka na. So dapat dala-dala natin to. Mga kapatid, ang hirap, di ba? Tender mercies. Eh yung utang sa'yo, 2 taon, 3 taon na, hindi na babayaran. Kahit wala na nga ng tubo, bayaran ka na lang. Eh kailangan tender mercies eh. Ang sagot mo, hindi na tender mercies eh. Antenden nyo eh. Antenden nyo, hindi kayo marunong magbayad ng utang eh. Tapos, kindness. Kindness. Yung pong kindness, meron po kayo sa aplikasyon, di ko po alam kung matatanggap nyo. Yung pong panlilimos sa karsada, pinagbabawal. Ang dami yung strategy, may kalong na baby, may pilay, may kahabag-habag, may putulang paa. Ano, lahat po yan. May, pag bumanda ka doon sa may Juan San Miguel, may kalong-kalong na baby, kahit umuulan, nagpapabasa talaga para mahabag ka. Kung a-apply mo po ng tama yung kindness, hindi ka ho maglilimos. Hindi ka talaga maglilimos. Ang sagot ng kausap ko, ang lupit ko naman daw, eh, nakita mo na kahabag-habag yung itsura. Pero, kailangan may discernment tayo eh. Nadi-discern natin, alam natin yung may pangangailangan sa wala. Di ba? Every time na lang, lalapit sa'yo, uutang sa'yo. Di ba? Mabait pag nangungutang. Pag sinisingil, pababarangay ka pa. Di ba? Nangyayari yan. Naranasan natin yan. So yung kindness, kailangan tama yung application. So wag naman natin lalaitin yung tao, wag nating i-judge yung tao, pero may kasabihan eh, di ba? Be kind to your your neighbor. Anong animals? Be kind to your neighbor, no? Tapos humility, meekness, long-suffering. Kaya nung nag-uusap tungkol sa mga suko na, yung hirap, hindi lang ako kumikibo eh. Pero parang nabanggit ko na kay Kuya Lito eh. Sabi ko, Kuya Lito, pakiramdam ko mamamatay na ako eh. No, kasi pag yung kaisipan, may mga kasama tayong mga members dito. Total, ako naman nagsasalita, hindi naman si Bishop o kahit sino. Yung kaisipan ng isang kaparis ko, hindi ko alam sila Pastor Dante. Baga, iniisip mo yung lahat ng mabuti sa panawagan sa iyo ng Panginoon na inaakala mo dapat mong gawin mabuti, masama ka pa. Puproblemahin mo yung problema nila, ilalapit nila sa iyo, pananalangin mo, gagawang parang i-resolve, pero yung sarili mong problema, hindi mo nare-resolve, di ba? Tumatawa ka sa harap nila dahil sa biyaya ng Diyos, I can do all things through Christ, di ba? Who strengthens me. Pero deep inside, meron pain na sapagkat iniisip mo yung anak mo, iniisip mo yung asawa mo, iniisip mo yung nanay mo, iniisip mo yung lahat ng bagay. So ganun po katindi yun eh. No? Tapos minsan meron kang isang kapatid na hindi mo napagbigyan, magtatampo pa. Ewan ko kung naranasan nyo na yan. Ako nakaranas na po niyan. Magtatampo pa. Magpapaalam pa sa church. Actually, iba hindi na nga nagpapaalam, biglang naglalaho na lang. No? Tapos, maririnig mo, masama pa yung sinabi sa'yo. Eh, sabi ko kay Mrs., hindi naman tayo si Jason magtanggol. Hindi natin kinakailangan ipagtanggol lagi yung sarili natin at magpaliwanag tayo. Dahil ang Diyos natin ay mabuti, ano man ang mangyari, ang Diyos ay mabuti. Amen ba, Bishop? Para message mo yun eh. Ginagaya ko si Kuya Ali. So makikita po natin dyan, long suffering. Para pong buhay mag-asawa, ano po? Long suffering. No? Sa awa, tapos na, tapos ano lang, pero tuloy pa rin, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Kasi pinaglilingkuran mo, alam mo, na makapangyarihan sa lahat. Verse 13.
Mukhang dito lang ho, ubus na oras natin eh. Bearing with one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Di po ba? Napakaganda. Parang gusto kong pag-usapan yung last part lang eh. Ano po? Alam ko, mayroong isang kapatid na nag-preach niyan eh. Na-discuss na rin yung pagkapatawad 7 times 7. Si Pastor Benedict, no, binanggit po niya yan, yung pagkapatawad. Pero ang gusto ko po rito, bearing with one another. Ano ba sa Tagalog ng bearing? Yung hindi bearing sa gulong. yung bearing one another is yung papasanin mo, tutulungan mo, 'di ba? So kung ano yung kanyang dalahin, ano, talagang iba po kasi yung meron kang katuwang, meron kang kapatid na alam mong kabahagi mo, tumutulong sa iyo. Ano? Forgiving one another. Ako po, ang gusto ko po dun sa word na forgiving one another, hindi po siya nakatingin sa diferensya mo eh. Hindi po importante yung diferensya mo. Hindi importante yung nagawa mong kasalanan. Ang importante, tinatanggap mo siya, pinapatawad mo siya. Di ba? Alam naman natin, hindi na natin elementary na napag-usapan natin na ang Diyos minahal tayo maging sino ka man. Di ba, Jack? No? Kahit minahal ka pa rin ni Lord eh. Di ba? If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. So, ano man yung reklamo, diferensya, konting diferensya, palagi ko kahit na malaking diferensya eh. Ano? Yung ating leader dito, yung lagi ko nakikita eh. Kaya, yun ang pinag-aaralan ko kasi ako, mahina ang ano ko eh, pasensya. Minsan yung maliit na diferensya, lumalaki diferensya. Para ba yung nagre-repair ako, konti lang sira, nung kinalikot ko, lumaki sira. Ganun. Sirani ko. So, dito natututunan natin ano, na bakit ganun? Ba't ganun yung ating mga leaders dito sa church? Kasi nakikita natin na sinusunod nila yung biblical principles na sinasabi na Apostle Paul na tularan nyo ako. Tularan nyo ako. No? Parang wala naman yata ang katuturan kung hindi natin makikita sa leader natin yung mga prinsipyo o yung katangian na sinasabi ng banal na kasulatan. Do ayaw nating laging binabanggit yung mga pangalan kasi hindi naman natin sila itinataas eh. Kung hindi nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa buhay ng mga taong namumuno sa atin na nakakakitaan natin ng magandang ehemplo para magbigay kalakasan sa atin. At yung mga tao na yan, no? Hindi naman yan mga taong walang pinagdadaanan eh. Si Dante lang eh, si Pastor Dante, wala pa yata akong tandaan niya na nagpunta yan doon sa pulpito na hindi yan nangilid yung luha at nagpigil. Kaya ako lagi ko sinasabi, iyak na yan, iyak na yan. No? Kasi nadadaman niya yung pag-ibig ng Panginoon, nadadaman niya yung presensya ng Panginoon. Yun yung hinahanap natin eh. No? Hindi natin pwede i-condemn, kundi i-appreciate natin na yung mga bagay na yun nakikita natin sa kanila. Okay? Verse 14, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Marami naman po talaga nagpatotoo niyan. No? Yung dito, sa church na ito, nadama nila yung pagtanggap. Nadama nila yung pagmamahal, yung pag-ibig. Yan po, importante po sa tao yan eh. Miski po sa anak, natandaan ko po yung pong, isa ko pong anak na sabihin po nating nagdesisyon siya sa sarili niya at hindi naging maganda yung tinahak niya sa buhay. Nung siya po'y bumalik sa amin, no question asked. No question asked. Tinanggap po namin siya ng buong puso, buong pagmamahal. Sabi ko sa kanya, mamili ka, saan mo gusto? Babalik ka sa ginagawa mo o dito ka sa amin? Ang sagot niya, dito po sa inyo. No? So, hindi namin siya pinilit.
wala siyang narinig na panunumbat, and everything is history. Kada meron kami pag-uusapan, sasabihin pa niya, dati paiyak-iyak pa tayo, no? O anak, ganyan ang namumuhay sa grasya ng Panginoon. Kasi nagtitiwala tayo sa kanyang ginagawa. Kaya nakikita natin ngayon yung mga blessing, yung mga pagpapala. Kaya sinasabi ko sa kanila, live. Paano ba yung saying na yun? Live on your own means, by your own means. Di ba? Right living, na mamumuhay ka lamang dun sa dapat mo isa pamuhay. Kung ano yung tinatanggap mo, hindi ka hihigit doon. At huwag mong kalilimutan, ang lahat ng mga bagay na pinagmumulan yan ay ang Diyos. No, live within your means. Yun ang tama. No? Live within your means. No? Marami sa atin kasi hindi eh. No? Dahil sa akala natin, ang galing natin. Pero nalilimutan natin na ang lahat ng yon ay Diyos ang mumulan. But above all things, put on love, which is the bond of perfection. Wala naman po yata taong magsasabi niya na hindi niya gusto yung pag-ibig. Kanina po, nakakapakinig po ako ng isang programa sa telebisyon. Nakikinig po ako habang nagdadrive. Umiiyak po yung anak, yung nanay niya, OFW. Nagagalit yung nanay, pero ang hinihingi ng anak, sabi niya, no, ako po'y nasa ospital, hindi nyo man lang ako pinuntahan, hindi man lang kayo umuwi para bisitahin ako, may nakasaksak na tubo sa leeg ko. Sabi nung babae, nung anak niyang babae na may baby na rin. Pinapaliwanag sa kanya, OFW yung nanay mo eh. Pero siya, understandably, na ang hinahanap lang niya, kahit mali yung inihingi niya, ang gusto niya mangyari yung nanay niya nasa abroad umuwi para puntahan siya, bisitahin siya. Ano lang yung bottom line? Love. Yun lang kailangan niya. Kung yung nanay niya na-assured lang siya, nabigyan lang siya na assurance na, anak, ganito, ganyan, mahal na mahal kita kahit wala ako dyan, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Yung hindi nakita ng anak eh. Di ba? Kaya tayo, yun yung ating mga bagay na tinitignan. Verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Ito po, yung being thankful, na pag-aralan na rin po natin yan palagi, no, sa lahat ng panahon. Pero ang sabi po, the peace of God, the shalom, rule in your hearts. No, yan po yung pagkakatawag po sa atin. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Ito po, recently, na-discuss din po. Ano po yon? Sabi po doon, let the word of Christ dwell in you richly. Importante po yan. Ano po? Na ang salita ng Diyos, nagbubulay-bulay tayo, pinanghahawakan natin, at isinasa pamuhay natin. At yung last verse, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So kung titignan po natin ang lahat ng mga ito, ay talaga pong yung panawagan po sa atin, pagdating po sa larangan po ng pagiging anak ng Diyos, masasabi po natin hindi po madali. But the question is it attainable? Yes, of course, it is attainable. Dahil alam natin, hindi naman magbibigay ang Diyos sa atin ng mga bagay na pagagawa sa atin na hindi po natin kaya. Talaga ang lahat ng ito ay magagawa natin sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon, kung ito po ay ating pong ipagkakatiwala po sa Kanya. No? So, a life in Christ who lives in me, sabi po rito, we are taught how to make sure that He will abide in us by Jesus Himself, by His beloved disciple John in 1 John 3:24, as we keep the commandments of Christ. And sabi po ito, what benefits come from Christ living in us? The wonderful love of the Father and the Son. There is fullness of joy. In John 15:11, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full.
There is peace even in the midst of tribulation. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. John 16:33. There is hope of being with Jesus and beholding his glory in John 17:24. A life living by faith in Christ. What is living by faith in Christ? The word faith implies trust. Pagtitiwala. Living by faith in Christ means constantly trusting Jesus. Marami po kasing pagkakataon sa ating mga buhay na kapag dumadanas po tayo ng mga pagsubok, ay inakala natin ang Diyos ang sumusubok po sa atin. At dahil po doon, minsan nawiwindang tayo, nung sa lumang kaisipan po natin tungkol sa ating pananampalataya, sinasabi po natin na hindi tayo susubukin ng Diyos nang hindi natin kaya. Yun ang ating sinasabi, di ba? At natutuwa tayo doon. Pero alam naman natin, sinasabi po sa Aklat ng Santiago na hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng mga bagay niyan, dahil ang Diyos natin mismo ay hindi po natutukso. So, bakit natin kinakailangan magtiwala sa ating Panginoong Hesus? Dahil tayo ay mahal niya. Makita po natin yan sa Galatians 2:20. Dahil ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Hindi kaya niya gagawin ang masigit pa para sa atin ang mga nagtitiwala sa kanya? Ang gantong klase po ng pag-ibig, ng pagmamahal na ma-realize natin na ang Diyos ay gagawin sa atin at pagkakalob sa atin ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti, ay sapat po na dahilan para po tayo ay patuloy po na magtiwala sa Kanya. Yet, without grace, without God's grace, all is vain. No? Kung wala po ang dakilang pag-ibig, ang biyaya ng ating Panginoon, ang lahat po ay mawawala ng kabuluhan. In Titus chapter 3 verse 4 to 5, but when the kindness of the love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, though the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Kaya po ito mga teaching na ito, kung panghahawakan natin, importante po na malaman natin na wala po talaga tayong naging bahagi sa ating kaligtasan. Na ang kaligtasan ay pinagkaloob na sa atin ng Diyos nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ang kinakailangan lang natin gawin ay sampalatayanan. Pagtiwalaan natin po ito. Ang sabi po sa Ephesians 2 verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So wala po tayong may pagmamalaki. No? Without God's grace, all is vain. After all is said and done, we are still unworthy servants of our Lord. So likewise, in Luke 17:10, when you have done all those things which are commanded, say, we are unprofitable servants. We have done what was our duty to do. If not for the grace of God, our faith would be useless. Our repentance would be meaningless. Our baptism would be fruitless. Our salvation would be impossible. And so from beginning to the end, we must look to God and the word of His grace. We must trust in His mercy offered through Jesus. We are totally dependent upon Jesus and His death on the cross for any degree of true righteousness. If we think we have earned or merited salvation on our own, Christ died in vain.
Alam niyo po, gano'n po kasimple yun. Kailan lang po, narinig ko rin po yung usapan na yan. Hindi po dahil sa tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoong Yesus, tayo po ay naligtas. Tama ba sabihin yon? Hindi tayo naligtas dahil humingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Yesus. Hindi, di ba? Naligtas tayo dahil sa ating pagsampalataya doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. May nag-i-amen doon si Kuya Jake. Praise God, naintindihan. Malinaw. Di ba? Kailan ko lang naintindihan din yan eh. Di ba? Kasi, ang lagi natin pinangangalandakan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, malibang magsisi ka ng iyong mga kasalanan. Di ba? Marami mga talata na malibang pagsisihan nyo at talikdan ng inyong mga kasalanan. Pero may mga talata na sinasabi sa pamagitan lang ng pananampalataya. Meron sa Romans chapter 10, ipapahayag ng iyong mga labi na si Kristo'y Panginoon, tagapagligtas. Namatay at nabuhay na maguli. Naanto ka na, anak? Matatapos na. You're yawning so loud. So in conclusion, thanks for the reminder. Such was the life of Paul lived in the flesh. A life crucified with Christ. Ayon natin kay Apostle Paul. A life in which Christ lived in him. A life living by faith in Christ. A life that did not set aside the grace of God. Kaya nating sabihin na ganun din tayo? Diba? Sinasabi natin palagi na I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Kung tinitignan ng tao, tinitignan ka, Jake, ng tao, nakikita ba nila si Kristo sa'yo? Amen. Pag nagdadrive ka ng tricycle, pag hindi ka binayaran sa pagkakautang, pag sinisingil ka na, di ba? Yan po yung mga regular na nangyayari po sa ating buhay. Pero, excuse me. Pero, instead na yun po yung gawin nating conclusion, gusto ko pong puntahan po natin yung Galatians chapter 5 verse 22. Hindi ko pwede ulitin dito yung sinasabi mo, Jake. Galatians chapter 5 verse 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay big, katuwaan, kapayapaan, pagkapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagkatapat, etc. Naku, ngayon lang kayo nakarinig niya, etc. Kasi nga, amen di ba? Etc. So, tayo bilang mga anak ng Diyos, meron na ba tayong banal na Espiritu? Meron na. So, sinasabi na meron tayong banal na Espiritu, sinasabi din na meron ding bunga ang banal na Espiritu. Tanong, yung bang bunga ng banal na Espiritu nakikita na sa atin? Dapat. Dapat. No? So, hindi ko sinagot na meron na. O hindi pa. Pero ang sabi, dapat. Pwede ba siyang makita sa atin? Pwede. So, bakit? Kasi, na-born again na yung spirit natin eh. Nakikipaglaban lang yung ating kaluluwa. Nakikipaglaban lang. Kasi yung lust of the flesh, yung gusto ng ating mata, yung gusto ng ating isip. No? Ako madalas, nagpapaliwanag ako sa aking apo, hindi naman siguro niya maintindihan. Sabi ko, tigil mo na yan. Huwag ka nang panay gamit mo yung na yan eh. Baka pinanood ko sa kanya yung TV, sa sobrang tagal ng gamit, naggagalaw-galaw yung mata. No? Tsaka, nagsisisure na. Sabi ko, pag di ka tumigil, ganyan. Sasabihin niya sa akin, hindi, ayoko tumigil, gusto ko to. Sabi ko, pinapaliwa. I'm just explaining.
Ah, okay? Is it okay? I'm just explaining. So pinapaliwanag ko sa kanya na kapag hindi ka tumigil, pag pinagpatuloy mo yan, may mangyayari sa yung hindi mabuti. So tayo rin naman bilang mga anak ng Diyos, tayo ay sinasabi natin na nasa atin na si Kristo, no? Isa na tayong bagong nilalang. Wala na ang lumang pagkatao. Sinasabi natin na we have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ liveth in us. So ano kailangan natin gawin? Papangyarihin natin ang mga bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. So kung alam natin ang mga bagay na ito, maisa sa katuparan natin kasi aware na nga tayo. Hindi natin pwedeng sabihin hindi natin kayang gawin kasi nasa atin ang Holy Spirit na maggagabay sa atin, magtuturo sa atin para maisapamuhay natin yung panawagan ng Diyos sa atin. Kaya sa gabing ito, kung hindi mo pa kilala si Kristo Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at nais mong magkaroon ng katiyakan sa iyong buhay, ipagkatiwala mo ang iyong sarili at magkaroon ka ng buhay na relationship sa ating Panginoon. Sumampalataya ka sa Kanya. At kung ikaw naman ay matagal na anak ng Diyos, nakakarig ng Kanyang mga salita, ilagay mo sa iyong puso ngayon na napakahalaga pala na mamuhay tayo ayon sa panawagan sa atin. Kung paano si Apostle Paul nananawagan sa atin na kinakailangan ay maisapamuhay natin na tayo ay naipako na yung ating dating pagkatao sa krus ng Kalbaryo. At wala na yung luma nating pagkatao. So ngayon, dahil sa tayo ay nagkakamali pa rin, natitiyak natin na kahit nagkakamali pa rin tayo ay pinatawad na ng Panginoon. Sa ating paglapit sa Kanya, sasabihin na lang natin sa Kanya, Lord, salamat, alam ko po, pinatawad mo na ako. Bigyan mo na lang ako ng tapang at lakas ng loob upang mga bagay na nagagawa ko hindi tama at nakakasakit sa mga kapatid, ay hindi ko na po magawa. At in doing so, mami-minimize natin, malilesen natin, or mawawala na yung mga consequences na nararanasan natin dito sa ating kapanahunan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po, Panginoon, sa iyong banal na salita. Hard it may be to explain or to expound, but we believe through the power of the Holy Spirit that touches everyone's heart and mind. Na magkaroon, Panginoon, ng pagkilos sa aming mga pamumuhay bilang mga anak mo. Lord, sa mga oras na ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga susunod pa namin mga gawain na ikaw po ang patuloy na magbubukas ng aming mga kaisipan sa mga katuruan, Panginoon, sa mga grace teaching na aming mga natututunan. At ito, Panginoon, ay hindi natutunan sa isip lamang, kundi ito'y tunay na isinasa pamuhay namin. Panginoon, sa oras po ng pagkakaloob, dalangin namin na ikaw po ang siyang magpala sa bawat isa, O Panginoon. At nawa po, Panginoon, ang mga salapi na ito na malilikom ay patuloy, Panginoon, na maging magamit sa ministeryong ipinagkatiwala mo sa dakong ito. Sa iyo po lahat ng papuri at pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen.